Ngayong araw ay napagtripan namin ni Mama na umakyat sa Monasterio de Tarlac. Ito ay may layong 39.5 kilometers mula sa aming bahay. Wala pa nga pala akong pambili ng intercom para sana hindi kami nagsisigawan sa daan ni Mama dahil sa sobrang lakas ng hangin. Kaya nag-improvise na muna kami gamit itong mga walkie-talkie. Napagdesisyonan nga namin, nagigising ng alas 4 at aalis ng alas 5 ng umaga para madilim pa at masubukan ko ang mga bagong ilaw na nalagay ko sa aking motor. Ngunit subalit natapwat, si Mama ay tapos na sa lahat sa pagbibihis, sa paghahanda at ako'y tulog pa. Nakaalis nga kami sa bahay, bandang 5:15 na. Kahit ganitong oras pa lang ay sobrang liwanag na hindi mo na kailangan gumamit ng ekstrang ilaw. Kahit stock light lang ay kakayanin na. Dito nga pala sa NCC Bypass Road, paglabas ng Dapdap, ang dinaanan namin paakyat ng San Jose. Pagdating nga namin ng Navy, naisipan ko nang mag-shoot ng mga iilang videos. Gamit ko pala dito ang DJI Neo na drone. Dahil nga wala pa akong controller at umaasa lang ito sa signal ng phone, hanggang sagad na 10 meters lang ang layo na pwede niyang i-shoot sa subject. Isa pang na-encounter kong problem, hindi niya kayang sabayan ang bilis ng motor. Kailangan ko muna magbaba hanggang 16 to 17 km per hour para hindi ako mawala sa kanyang range. Kung babaybayin namin ito mula sa bahay papunta sa monasteryo, aabutin lamang ng 49 minutes ang aming biyahe base sa Google. Pero dahil may mga stopover kaming ginawa para makapag-shoot ako ng videos, mula sa 5:15 na pag-alis namin sa bahay, nakarating na kami ng monasteryo bandang 6:30. Subalit nga pagdating namin ng monasteryo, alas 7 pa lang pala magbubukas ito. Kaya naisipan namin ni Mama, dumiretso na muna sa Sitio Baag at doon na mag-almusal at magkape. Sa aming pagbabiyahe, nakikita namin ang kagandahan ng kalikasan. Subalit nakikita rin namin ang pagkakalbo ng mga kabundukan. Nakakalungkot lang isipin na sana hindi dumating ang panahon kung saan hindi na kulay berde ang makikita natin sa ating kapaligiran dahil naubos na ang mga puno sa ating kabundukan. Normal ang pag-unlad, subalit sana hindi mawala ang ating kalikasan. Habang kami nga ay bumabiyahe papuntang Sitio Baag, naalala ko bigla yung mga panahon na inakyat namin ito gamit ang aming mga bisikleta. Hindi ko nga maisip kung paano namin nagawa na akyatin ng diretsyo ang puro ahunan na lugar ng San Jose. Kung siguro aakyatin ko ulit ito gamit ang aking bisikleta, baka mahirapan na ako. Maliban sa wala na akong training, dumoble pa ang aking timbang mula noong huli akong umakyat rito. Pagdating nga namin ng Sitio Baag ay agad na kaming nag-order ng aming almusal. Nag-order ako ng shawarma rice at si Mama naman ay cookies at sinamahan namin ito ng kape na lalong sumarap pa dahil ang aming nasa tapat ay ang napakagagandang mga kabundukan. Habang ngang nagpapahinga at naghihintay ng oras, ay sinubukan ko magpalipad ng drone kahit na medyo mahangin. Dahil wala pa akong extrang battery, medyo tinitipid-tipid ko ito at mga ilang shots lang ang aking nagagawa. Pero grabe, napakaganda talaga dito sa Sitio Baag. Napakaganda ng mga tanawin. Sana hindi ito masira at mawala. Pagkatapos nga namin nagpahinga, ay pumunta na kami sa monasteryo. Pagdating namin ay halos medyo marami ng tao. Maliban rito, medyo nagulat kami ni Mama dahil ang daming pinagbago na ng lugar na ito. 2 taon na rin kasi mula nung kami ay huling umakyat rito. Pagdating nga namin rito, kami ay nag-alay na ng dasal. First time ko rin makita itong building na ito kung saan maaari kang magtirik ng kandila at mag-alay ng iyong dasal.
Pagkatapos nga ay aming nang nilibot ang lugar. Grabe, ang ganda talaga ng lugar. Hindi ko lang masyadong makuha yung shot na gusto ko. Maliban sa mahangin ay hindi na umaabot yung signal ng phone ko. At dahil umiinit na at dumarami na mga tao, nadesisyonan namin ni Mama na umuwi na. Dahil ngayon ay halos pababa na ang daan at nakuha ko na yung mga shots nung papunta, dire-diretso na lang ito. Kaya sa tansya ko pagkatapos ng 1 oras, nasa bahay na. Nakaalis nga kami sa gate ng monasteryo bandang 9:15. At tama nga ang tansya ng oras. Dahil bandang lagpas ng 10:00 ay nakauwi na kami sa aming bahay. Hindi ito ang pinakamalayong binyahe ng ADV. Pero ito ang first time ng pag-akyat niya sa monasteryo, kung saan halos kalahati ng aming daan ay puro akyatan. Dito ko rin makikita kung kakayanin ba ng all-stock na setup ang akyatan na may kasamang OBR at top box. Sa aming ngang pagbiyahe, nasa average 65 km/h ang aming bilis nung kami ay dumadaan sa NCC. Sa mga akyatan naman na hindi ganun katarik, kinakayanan 40 to 45 ang bilis ng motor. Pero sa mga iilang parte na sobrang taas ng daan, naglalaro ang aming bilis mula sa 25 to 30. Maaari ko pang pigain para bumilis, subalit ayoko rin persahin, lalo na't ino-observe ko pa ang performance ng aking motor. Pina-full tank ko nga ito kagabi, kaya mula Shell, pag-uwi sa amin, monasteryo, Baag, at pauwi ulit, nag-consume lang ito ng 1.1 liter. Kung i-convert ito into cash at ang basihan natin ay ang presyo ng Shell kagabi na 88.4, nasa around 100 something lamang ang aming ginastos para sa gas. Ito nga palang top box na nakalagay kasama na ang bracket ay intended lamang upang dalhin ang mga gamit. Hindi nito kayang suportahan ang pagsandal ng OBR. Buti na lang sanay si Mama dahil sa dati naming motor na Wave 100, ito rin ay may top box. Sa mga nagnanais dyan na magbigay tulong sa aming paaralan, yan man ay paglilinis, pagdadala ng gamit o tulong sa mga mag-aaral, PM is the key.